Kahit tapos na ang Hatol ng Bayan 2025, nananawagan pa rin ang Commission on Elections sa mga kumandidato na magsumite na ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Pinaalalahanan ng Commission on Elections ang mga kumandidato nitong nagdaang Hatol ng Bayan 2025 na magsumite na ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ang SOSE ay naglalaman ng lahat ng perang tinanggap at ginastos sa kampanya. Mahalaga ito para masiguro na walang vote buying o overspending. Ang deadline po natin dito ay sa June 11. Nakikita po namin karamihan po talaga ay bubuhos ang kanilang compliance. Ngunit paalala po, kapag kayo po ay hindi nakapagsumite ng inyong SOSE, unang-una na sa mga nanalo po na kandidato, hindi po kayo makakapag-assume ng inyong office hanggat hindi po kayo nakapag-file ng SOSE. May limitasyon kasi sa paggasto sa kampanya depende sa bilang ng botante. Babala ng COMELEC ang lalagpas, maaring maharap sa kaso o ma-disqualify. Sa may political parties, 3 pesos per registered voter. Sa independent candidates, 5 pesos per registered voter. Sa ating political parties, another 5 pesos. Libo na po ang kaso na naisampa ng COMELEC sa mga regional trial courts dahil ang paglampas po sa expenditure limit ay isang election offense. Nandaan po natin kasong kriminal, may pagkakakulong ng 1 to 6 years. Pagkakatanggal or forfeiture ng right to suffrage at yung mabigat po yung perpetual disqualification to hold public office. Nanindigan ng COMELEC sa hakbang na suspindihin ang proklamasyon ng ilang kandidato, kabilang ang Duterte Youth Party List. Panalo ng 3 upuan sa ika-20 Kongreso ang naturang party list at pumapangalawa sa party list elections. Pero sinuspindi ang kanilang proklamasyon dahil sa mga nakabinbi na disqualification petition. Partikular noong 2019 kung kailan hiniling na ipawalang bisa ang kanilang registration. 34 years old na kasi si Duterte Youth Chairman Ronald Cardema nang isumite ang kanyang pangalan bilang unang nominado ng Duterte Youth Party List. Pinalagan ito noon dahil dapat ay hindi hihigit sa 30 years old ang mga nominado ng Youth Sector Party List. Kasama rin ang reklamo ng red tagging, bullying at harassment umano ng grupo. Ito po ay pinagsama at nakita po ng National Board na merong mabigat na dahilan na pansamantala suspindihin ang kanilang proclamation. Inuulit po namin, hindi ito po pagbabaliwala sa boto, hindi sinasabi na sila natalo, ngunit pansamantala hanggat hindi na-resolba ang mga kasong ito, sinuspindi lamang ang kanilang proclamation. Binigyan diin ng COMELEC ang paggamit sa desisyon ng Korte Suprema noong 2009 Banat versus COMELEC sa pagbibilang ng mga pwesto ng party list sa Kongreso. Lahat ng party list na nakakuha ng 2% o higit pa ng kabuang party list votes ay otomatikong bibigyan ng isang pwesto. Ang party list na may higit 2% ay maaring makakuha ng karagdagang pwesto base sa kanilang boto, pero hanggang 3 upuan lamang. 20% ang kinatawan ng Kamara para sa party list. Kaya kung may natitirang pwesto, ibibigay ito sa party list na hindi umabot sa 2% pero nakabatay pa rin sa ranking. Meron pala na talagang total number of party list votes at yun yung ginamit sa pag-compute. Meron din po kaming mga kinakaharap na question ngayon na sinasabi dapat daw hindi lang 63, dapat daw 64, dapat daw iniba yung computation. Sa amin po kasi sa COMELEC, wini-welcome po namin. Sana dumating din sa punto na magkaroon na ng amendment sa Republic Act 7941. Nang sa gayon, hindi na po ang Korte Suprema ang gumagawa ng formula, kundi ang mismong batas na ang magsasabi paano ba talaga ang distribution. Sa ngayon, naghahanda ng COMELEC para sa barangay at sangguniang elections sa December 1, 2025. Ipatutupad ng COMELEC ang early voting, mall voting at pagtatalaga ng priority polling place para sa vulnerable na palalawakin pa ng komisyon. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.